Ayan. Naku, Mari, sa mga oras na to, medyo kung naboboard ka na, nalaghihintay ka na lang ng lunchtime, diba? Kung hilig mo lang din naman tong, it's Adiba pa. Well, tara na sa Game Zone na. Unbelievable sa Game Zone dahil you can play real tong, it's with real people for free. May chance ka rin pwedeng makisplit over 34 million pesos sa papremyo at makakuha ng daily cash prize na worth 14,640 pesos. In fairness medyo malaki yan, Mari Wow. Oo. Alam mo ba, Pangga, na ang makukuhang cash credit ay pwede mo rin gamitin panlaro sa kahit anong game. Talaga ba? Kaya mo rin itong i-cash out, Pangga. At may Oh. dalawang event araw-araw. Mari, G ka na ba? IG! Naka-visit gzone.ph sa kanilang social media account sa Facebook, Instagram at TikTok na may username na @GameZone. Kung G ka na sa tong, it's Tara Game Zone. At tandaan, ang gaming dapat fun lang. Visit pancor.ph/regulatory or you can email them at keepitfun@pancor.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTJ 2024-2564. Tandaan, Pangga, na gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive and learn when to stop. Ganon. parang galit Learn when to stop. Parang Ganon. galit na lang gam yung itsura mo Diba? doon. Know when to stop pa. Diba? Ay, eto. Nakakaloka. Kailangan na mag-stop. Oo. Mm-mm. Naku, eto na. Talaga nga naman. Mainit-init ito, Mare. Ano? Kasi Bubusalan ko na ba? Ang daldal kasi, no? Daming Diba? chika. Dami din yung Evas. Oo. Nakakaloka. Magugustuhan diba? niya ni Yoli dyan sa sa Diba? Pandakan. Nakakaloka. Nakatutok si Ate Vivian at saka si Chiang Ami. Oo. Sige nga. Oo. Ano nga yan? Ngayon nga, ito na nga, Mare. Nito nakaraan, Mare, itong si Anjo Eliana, Oo. may mga pinapasabog siyang mga mga chika. Kung ano-ano. Oo, tungkol dito kay Tito Sen. Diba? Nakakaloka yun. Sabi nga ni Tito Sen, sabi nga nitong si Anjo Eliana, Mare, Oo. ito daw si Tito Sen, meron daw babae. Huh? Oo, may kabit daw itong si Tito Sen. May mga sinasabi pa siya na meron daw itong may ano ba tawag doon, yung sindikato Oo. sa loob daw ng Itbulaga. Ah? Kesyo may mga masasamang ugali, Mare. Pero Mare, hindi yan pinansin ni Tito Sen. Bagko sinabi nito na hindi na niya papatulan itong si Anjo Eliana. Tama lang naman. Pero hindi pa natatapos diyan dahil 'di ba nagpa-interview ito kay Papa Ojo Diaz. Si Anjo? At sinabi niya, Mare, na nag-udyok daw sa kanya para mag-live. Ang tinawag nga niya yung programa, yung ginagawa niya. Talaga? TikTok live lang po 'yun. Ginagawa ko din programa. po 'yun. Ginawang programa. Mainstream. Oo nga. Bangga. May sponsors. Wow. Wow. May placement, ma? May marketing, ganon. Wow. Oh. Kabenta-benta, be? Oo. Ganon. Value added sa TikTok, ganon. Diba? Nakakaloka. Parang hindi ko kinaya, Mare, nung sinabi niya doon, Mare, ng isa sa mga dahilan kung bakit daw niya ginagawa yon dahil sa boredom. Huh? Pag bore ka, kailangan manira. Hindi, tsaka isa pa, para kailangan mandawit ka ng pangalan. Oo. Diba? Yung tipong kasi, hindi, diba? Kasi diba, parang yung kilaro niya noon, yung ginagawa daw niya noon, meron daw siyang ibang pakahulugan yata, diba? Lalo doon sa may babae daw, ganyan. At saka sinabi niya, Mare, na siya daw ang nagiging boses ng mga kababayan natin na wala daw boses. Pwede pong ibang boses din. Tandaan po natin na nangyari ang People Power 1 at People Power 2 nang dahil po sa hindi lang boses ng isang artistang hindi naman nagkakaroon pa ng proyekto ngayon. At saka diba? Katulad niya, nagkaroon din ng kilusang, alam mo yun, naganap neto lang dyan sa may EDSA na hindi ka naman din kasama doon. Oo. Diba? So, Eto na nga, Mare, ang chika ko pa. Ano? Gaano kaya katotoo ang kumakalat na chika ng aktor at komedyan Oo. na si Anjo Eliana sa patungkol kay Alan Kay Ano? at basketball player, politician na si James Yap. Oo. Sa isang video, Mare, na ibinahagi niya sa kanyang TikTok account Oo. ay may binuking siya na patungkol sa kasamahan niya sa Itbulaga. Ani Anjo, Mare, Oo. may ilalabas siya patungkol kay Alan Kay Oo. matapos itong magkomento na wag nang pumasok sa politika dahil dagdag lamang daw ito sa problema. Bakit ka diba? Tumakbo din yan? Mamaya pag-uusapan Oo. natin. Ani, nanggigil ka naman kaagad. Hindi, totoo naman kasi diba? Para husgahan mo yung kapwa-artista mo na gustong pumasok at manilbihan, hindi ba pinakay mo din yan? Hindi, sinabi nga ni Alan Kay. Makinig ka muna ka kasi! Lumen! Nangigigil ako. Aniya kasi, dahil tapos na itong magbigay ng opinyon, ay siya naman ang magsasalita. Oo, eto na nga ang chika, Mare. Aneka. Unang-una, si Alan Kay, masama ang loob ko dyan, sabi ni Anjo. Dahil binentahan ako niyan ng Lincoln Navigator. Oo. Napakamahal, parang nasa 2.6 million. Hindi ko alam yung binenta sa akin, sira pala.
Sabi nitong si Anjo Iliana. Oh. Eh bakit hindi mo kagad sinabi? Teka lang, lumen. Sa lume. Ano ka? Ano muna Kumalma yung mga ka. detalye na yun ang Kwento pa niya, Mare, ipinaayos niya ang air pressure nito na nagkakalaga ng 900,000. Ngunit naibenta lamang niya daw ito ng 1 milyon. So masama ang loob ko, sabi niya. Sabi ko, masamang ugali ng baklita pala to. Simula noon, hindi na ako masyadong nagdididikit dyan. Dagdag pa ni Anjo. Chika rin niya, mayabang daw si Alan at pinagmamalaki ang mga booking niya na basketball player. Lahat daw ng basketball na amateur, binuking na daw niya. Sabi pa ni Anjo Iliana, paano mo mabubuking yan? Eh binigyan lang daw niya ng rubber shoes tapos inuwi na. Ang pinagmamalaki niya, Mare, dati, sabi nitong si Anjo Iliana, pinagmamalaki daw ni Alan Kay, yung dalawang magkapatid na taga San Beda, sabi ni Anjo. Yun daw yung Habang nag-uusap raw, ay may nagtanong kung si James Yap ba ay kasali sa nabuking na basketballista. Alam mo, sabi ni Anjo, lagi naman niyang niyayabang pag may nagtatanong, ewan ko kung si Joey De Leon ang nandun, si James Yap, tuwang-tuwa siya habang umaamin siya na dinala niya daw si James Yap sa bahay niya, sa Tandang Sora. Hindi ba? At binigyan ng rubber shoes. Baka naman kasi dinala sa bahay, baka in-invite lang for dinner. Eto na nga, Mare, ang chika pa. Sa interview niya kay Papa Oji, kay Oji Diaz, Mare, sinabi niya doon na nag-ceasefire at nakausap na niya ang mga Soto brother. May nakausap po kami sa Soto. Kinaklaro namin. Doon sa interview na lumabas po na yan, first hand po namin na nakuha na wala pong pag-uusap na naganap sa pagitan niya at ng Soto. Ng Soto Brothers. Kasinungalingan yan. Kasinungalingan. Eto pa, hindi pa nabusog itong si Anjo Iliana, ate. Nakakachika. Ang chika niya naman ngayon, si Jose Manalo. Kasi nag-perform ang Sex Bomb sa may concert sila, di ba? Reunion concert. Nag-perform ang Sex Bomb sa Itbulaga. Yung linya na si Anjo Iliana, tiyak may pagtingin, parang ganun yata. Aba, pinalitan ng Jose Manalo, discretion naman ng Sex Bomb yun kung papalitan ka. Diba? So sumasama ang loob niya kay Jose Manalo, may chika siya kay Jose Manalo, nakesa tong si Jose Manalo daw, masama daw ugali, inahas daw ni Jose Manalo yung dati niyang jowa na nakalibing niya ng 1 taon, tapos pinakasalan ni Jose Manalo, tapos eto pa, Mare, sinabi pa niya may pagbabanta na naman siya. Medyo sarcastic yung pagkakasabi niya, Mare, kaya ang dating sa akin, parang pagbabanta na Joey, Chenes, yung kasama ni Joey daw. Tawa lang kayong tawa, pero huwag kayong magkokomento. May mga ganun siya. Ay, talaga? At saka si Vic daw. Wag daw magkokomento, tawa lang daw. Tapos eto pa, Marce. Alam mo kung ano pinanggalingan ng galit niya? Kasi di ba natulfo ito nung nakaraan? Dahil nga doon sa eskwelahan daw nila na wala daw permit, keme. Hindi lisensyado ng DepEd. Hindi daw lisensyado, kaya yung 2 taon na inaral ng mga bagets. Hindi accredited. Kung wala naman talagang DepEd accreditation yun, hindi talaga magiging valid yun. Masama ang loob niya kay Tito Sen kasi hindi daw ito pinagtanggol laban kay Senator Rapi Tulfo. Yung pagkakatulfo niya doon. Mare. Bakit unang-una, humingi ba siya ng tulong kay Tito Sen? Yun na nga, Mare, humingi man o hindi, bakit kanya tutulungan? Diba? Bakit kailangan mong kumapit doon sa tao? Kailangan may padrino ka na unang-una, alam niyo walang lisensya yung eskwelahan niyo. May lakas ang loob ka nga magtayo ng eskwelahan, di ba? Tapos hindi niyo pina-accredited sa DepEd, di ba? So parang nagbukang daycare center lang yan. Di ba? Hindi totoo, di ba? Ganyan sa mga barangay di ba? Yung parang tipong... Buti pa yung pinag-aaralan ko ng Korean language. Accredited. Hindi, sandalis. Bakit ayaw niyang tumigil? Oo nga, tapos may sama ng loob nga siya dahil nga dahil din doon sa pagtakbo ni Vice Mayor Gian ng Quezon. Siya daw dapat yung nakapwesto doon. Siya daw dapat yung tatakbo. Kung gusto ka ng tao, ikaw ang binoto. Eto pa. Isinusumbat niya na tinulungan niya yung kapatid na ni Tito Sen at saka ni Vic Soto na si Val Soto upang tumakbong counselor. Tapos sa Quezon City naman, sinabi niya na siya dapat ang running mate ni Mayor Joy Belmonte. Pero minura daw siya ni Tito Sen. May mga ganong chika si Anjo Iliana pero hindi ko kinaya talaga. Mare, nung nagpa-interview siya kay Papa Oji Diaz na nanghuhula na din siya. Talaga po ba? Pinag-aralan daw niya manghula, ay mga ganon.
Bakit hindi nyo po nahulaan na hindi po talaga kayo nagkausap daw ng mga Soto? Dapat ang background music natin dito, hindi yung baklitas. Ano? Lakas tama! Ako'y nawawala! Nakainom po ba kayo ng alak? Opo. Kayo mo ba Alam nyo, Sir yan ang An, pinakamahirap labanan, Mare. yung guto. Tama. Alam nyo, Sir Anjo, may pangalan po kayo. Sa inyo na din po nang galing. Oo, diba? Na kaya po kayo pinapakinggan. Oo. Ikinumpare nyo pa nga po yung sarili nyo kay Ina Evans, di ba? Na kung ako, si Anjo Iliana, pakikinggan ako, kung eto lang, ginanon mo si Ina Evans. Oo. Hindi po ba offensive din yun dun sa tao? Correct Vlogger ka. po si Ina Evans. Correct ka. Influencer po yan. May ano na po yan. May mga naumahanga Followers po sa talaga, kanya. oo. Opo. Kaya sana po, nakakabastos po yun ha, yung sinabi mong yun ha. Oo. Na ikaw pinapakinggan, tapos nilang mo yung co-host ni Kuya OG. Correct, Doon sa diba? show. At saka eto lang po, kayong since galing naman sa iyo na Anjo Iliana ka na po, di ba? Oo. Sana nakaka-Anjo Iliana po yung eksena ninyo talaga sa TikTok. Parang hindi po Anjo Iliana. Oo. Hindi po nakaka-Anjo Iliana yung maputla nyo pong filter. Parang yung datingan kasi para po kayong senior na nagtatampo kasi nalagpasan po kayo ng number. Kaya nga po. Yung sinasabihan po ng Tay, sa likod po yung linya ng senior. At saka sa filter po na ginagamit nyo, kamukha nyo po yung influencer na nagkumakanta ng ice cream yummy. Ice cream good. Sino nga yun? Hindi ko kinakaya. Ging. Hindi kasi diba, si Maine Mendoza nagsalita na rin against him, diba? Oo. Dahil sinabihan siyang wala kang utang na loob. Diba? Hindi, totoo diba? Yan yung kumakalat on social media. Tama ba ako? Kasi dumaan din niya sa FYP ko eh. Kasi Mare, nanggigil Kasi din siya. may sinasabi din siya tungkol kay Arjo Atayde, diba? Pero ang hindi ko kinaya, Mare, kay Oo. Nanay Christy. Oo. Kaya pala din ito nanggigil kay Nanay Christy kasi Oo. gusto daw niya na magpa-interview Oo, itong si inayawan. Anjo Iliana kay Nanay Christy, pero mag-aano daw siya doon, magbubunyag ng kung ano-anong sikreto, keme. Parang magba-box out ganun, parang ewan ko kung ano yung gagawin ni Anjo. Oo. Pero ayaw daw ni Nanay Christy. Ito si Anjo nag-message pa nga daw or kinausap daw si Malibi Pangilinan. Oo. Dahil hindi daw siya pinapag-guest kay Christy Permin. Wow. Ulitin ko lang po ha. Hoy, DSWD. Mataas naman po ang tingin nyo. Unahin nyo naman po Matiis muna. po. Mataas po ang tingin nyo po. Ay, matiis po ang tingin ko sa inyo, Oo. Sir Anjo. Sana nakaka-Anjo Iliana talaga ang mga eksena nyo. Nako-OT na tayo, salve. Hindi, Ay, diba? salve! Salome. Hindi, totoo lang naman. Nakakalungkot na sa ganitong pamamaraan na gusto niya. Baka naman gusto talaga niyang bumalik din. 'Di ba? Sa limelight, 'di ba? At mabigyan uli ng pagkakataon. Paano nga mabibigyan ng pagkakataon? Pero kung Ganun sa ang Pero ginagawa. kung sa ganitong pamamaraan mo na memerwisyo ka ng tao, paano? Si Kuya OG nga, sinabihan pa nga niya doon sa interview na, nakikinig ka ba?